Ang lamig naman. Dinig na dinig ko dito, girl. Dinig mo? Di may sugat yung kilikili ko. Ba yan? 5 minutes na yung chika ko. Ang aking bangs, kailangan ayusin. What's up amigos? It's me, Ken Possible. Ginusto nyo yan? So, welcome back to my YouTube channel. Ang dami nang nangyari today. Gabi na. Ngayon pala ako nag-uumpisa ng vlog. Nabisa ako maghapon. So, nakapag-lunch na ako, pero late na rin yun. And lalabas ako, imimit ko si auntie sa sentro. Anyway, kanina pa siya nandito sa Malaga. Sinundo ko siya dyan sa Sakayan kasi naghabilin siya ng kanyang bagelya. Hindi ako napag-video kanina. Galing siya ng Marbella. May minute pa siya na another friend. Galing pang ibang bansa. Minute niya muna yun. Mamaya palabas ko, alas 10 p.m. And it's already... Diba? Wala pa akong nagagawa. Anyway, nagluto ko ng pansit. Hindi ko na rin kayo sinama kasi nga, mabilis ang mga pangyayari ngayong araw and ayoko magpa-store. Tapos kanina, bumili na rin ako ng chips, fruit, and tubig. Dadalhin namin bukas sa beach. Kasi bukas ay Sunday. Sarado kasi ang mga supermarket. So, bumili na ako kanina para bukas. Diretso na lang kami papunta sa beach. May kukwento ako. Dumiretso ako sa pagbili ng mga anik-anik. Diyan sa malapit na supermarket dito. O nakapila na ako sa counter. May isang lalaki sa unahan ko. Tapos si Lola biglang dumating sa likod ko. Papila pa lang siya. Nakwento na niya ang buong buhay niya sa akin sa pagpila ko ng 5 minutes. Siya daw ay single. Tapos kagabi daw nahulog siya sa kama. Ay ako naman ay nahabag kasi siya daw ay 91 years old na. Wala akong tinatanong sa kanya. Dire-diretso siya ng kwento at nalaman ko na ang talambuhay niya. Sabi niya yung asawa ko, wala na, patay na. Sabi niya, single na ako. Pero hindi ko naiintindihan yung mga iba niyang chika. Ito naman si kuya na nasa unahan ko, may dala siyang isang beer na mucho. Malaking beer. Tapos patingin-tingin siya sa amin ni Lola, pangiti-ngiti. Ang tagal ko naman magkwento. Kulay pa ako ng buhok. Ano ba yan? Ang dami kasing segue. So, nung iyan ako na yung mga gamit niya, sabi niya, hindi ako na nauna. Ito naman si kuya, sabi niya, napaka ano mo, simpatika, maganda. Sabi niya, taga saan ka? Ano ka ba? Taga China. Sabi ko, hindi. Bakit ba lagi nilang ina-assume na Chinese? Sabi ko, hindi, Pilipinas. Kasi Lola naman sabi, mabait nga. Mabait siya. Maganda siya. Ito namang si, kuya, sabi niya, ako nga pala si Pedro. Hindi ko makakalimutan si Pedro. Hindi, nakipag-shake hand siya. Sabi ko, okay, Ken, ako. Sabi niya, single ako, may ano ka na, asawa, boyfriend. Sabi ko, boyfriend na. Pag hindi bet, may boyfriend ka na, ganyan. So, si kuya, may naunang babae sa kanya, tapos si Pedro, tapos ako, tapos si Lola. So, yun, di ba? Pero itong si kuya, matagal siya dun sa counter, gawa ng yung nauna sa kanya, may biniling tinapay. So, maya-maya, si ate na nauna kay Pedro. Pedro ay nasa labas na ha, pero nandun pa rin siya sa pinto. Biglang yung nauna kay Pedro, si ate. May sinabi siya pero hindi ko naintindihan yung cashier. Lumabas. Kinausap na yun si Pedro. Parang may tinanong. Ang narinig ko na si Pedro kasi malakas na yung boses niya. Sabi niya, sa kanya ba yun? Umalis si Pedro. Si cashier nandun pa rin sa kung saan niya kinausap ang Pedro. Itong si Pedro may kinuha. Pagbalik niya, dala-dala niya yung pitak. Pedro! Nung inabot na Pedro dun sa cashier yung pitaka na kulay brown. Pitaka ni ate yun. Tapos nagulat ako. Sabi ko, Pedro! Bakit ka nangunguha ng pitaka? Ang daming nangyari kanina. Nalaman ko ang tanang buhay ni Lola. Ito namang si Pedro. Yung pa ako mabiktima ni Pedro. Pakilala pa. Nagpakilala talaga ng legit si Pedro sa akin. Kasi nung nandun siya sa counter, si Lola hindi pa rin natigilan chika sa akin. So ako, nakafocus ako kay Lola. Hindi ko na nalalaman ang pinaggagawa ni Pedro. Nang umit na pala ng pitaka. Hindi ko alam kung saan niya nilagay. Siguro nilagay niya sa basurahan. Kasi may basura malapit. Palabas meron silang mini na trash bin. Pwede magtapon ng basura. I think doon niya nilagay. I don't know kung saan niya tinago kasi wala naman siyang kasama eh. Mag-isa lang siya eh. Basta pagbalik niya, ilang seconds lang. Mga 15 seconds. Sabi pa niya, walang nawala dyan. Wala akong ginalaw dyan. Siguro kaya ang tagal niyang umalis. Kasi nung lumabas siya, gumano na siya. Tapos maya-maya, pagtingin ko, nandun nga ulit siya sa pinto. Siguro nga, nag-aabang siya kung may maghahanap ng pitaka. Kung walang maghanap, ligtas na siya. Baka hihintayin niya lang lumabas yung mga tao doon that time. Tapos pag walang nag-claim, ay kanya na ang pitaka. Napaka walang hiya mo, Pedro. Sabi ni ate, isang segundo lang ako nakalingat. Kasi kinuha niya yung pinamili niya. Pumunta siya doon sa kanyang trolley na andyan lang din sa gilid. Kasi nilagay niya yung pinamili niya. Bakit kasi giniwan niya yung pagbalik niya? Wala na. Kaya ang pinagbintangan talaga niya si Pedro. Yun talaga mapapagbintangan kasi hindi pa talaga ako nakikot doon sa counter. Mag-shade lang ako ng pangkulay. Ikaw naman. Mas madali nang kulayan lalo yung buhok ko ngayon kasi
Mas konti na lang siya. I'm ready. Oh, pakak na pakak ang kilay ko. Huwag kayong akala ko ay hindi ko mapapagtagumpayan. Ngunit feeling ko, master ko na ang pagkikilay. Tara na, pinapawis na ako. Hindi pa pala ako napag-deodorant. Samahan niyo ako mag-deodorant. Hindi pwedeng mangangasim tayo mamaya. Si Auntie ay naghihintay na, wait mo. Ready na, pupuntahan na natin si Auntie. Let's go! Auntie! Auntie is here. Nakapag-walwal na yan kanina. Ngayon lang kami nag-hit. Nakakayos talaga. Well, hindi pa siya high. Pero mamaya baka akong high. Ayun na kami ni Auntie, going to Central at maghahanap ng Lalaki. Lalaking ano. Ma-adventure lang. Yun lang. Susumigaw ang aking short hair. May nakatuyo na din eh. Parang ready na umiskap si Auntie. Alam mo, wala silang pahinga. Susunod sila ng professional. Alvi, ano masasabi mo? Ayan, palibutan kami dito ng mga kalaban. Yan sa pinuntahan namin, chill lang sila. Kahit natalong Norway. Lumipat kami ng pwesto ni Auntie. Kahanap kami ng mga kakampi ni Auntie dito. Napapalibutan kami ng mga kalaban doon. Baka kami mabigwasan. Umayad kami ng upuan doon kanina, pero dito kami napadpad. Mag-standing ovation na lang kami dito. Yes! Celebrate! Celebrate! Si Auntie ay nauhaw dahil nakashoot ang England. Oh, pwede mag-picture kasi walang tao eh. Pero ang lamig. Malamig siya. Kailangan mo idikit ang aking skin kay Auntie. Kailangan natin ng wine. Oo nga, kailangan natin mag-wine. Ito na kami, pinagpad ng panahon ni Auntie. Yan na lang din ang hanapin. Kape. Siyempre, dito kami sa labas. Burger meal. Gusto ko ng fries din. Nauwi na sa pagkakape namin. Bigyan yung kape ko. Oh, ang cute. Bakit ganito? Tingnan niyo yung size. Hindi pa naman ako nainom ng ganyan at hindi ko kaya ang mga ganyan. Sige, hanggang mamaya ako mulat nito. Tingnan ko nga. Vlog. Hinusgahan kami ng mga taga-Inglaterra. Dalawang binatilyo. Na-order kami ni Auntie ng kape. Nagpa-punch kami doon sa machine. Sabi nung isa tinawag yung isang kaibigan. Sabi, tinan mo to, umu-order ng kape ng alas 3 ng madaling araw. Hindi niya alam, nakakaintindi kami. Lumapit yung isang kaibigan niyang binatilyo rin. Minarites, sabi. Taga-saan kayo? Sabi, nakakaintindi din sila ng English, sabi sa amin siya. Yung nakaitim, malayo eh. Yung nakaitim na yun, hinusgahan niya kami. Tapos ba naman, hinihintay na namin yung kape dun sa counter. Di ang daming tao dun. Hindi pa tinatawag yung number namin, pinaprepare pa lang yung kape dun sa sa counter. Tinawag kami nung binatilyo, ang tangkad niya. Asya na, kinawayan kami. Dito na yung kape niyo, dalawa. Nagulat ang datang tao. Dami kasi doon crowded. Nagsitinginan sa amin lahat. Kami nga lang ang may dalang kape panglabas. Kasi sila syempre magsisutulugan na yan sila. Kakain sila kasi tutulog na sila. After tayo, hindi naman tayo matutulog pa. So, kami nga ni Auntie ay nagkape. Pangatlo na ni Auntie ang kape. Umiwas kaming umupo dun sa may mga naglalapapan. Lumayo nga kami. Tapos may tumabi naman sa amin dito. Ay, oo. Saan naman yung next stop natin? Doon kami sa halal food. Naghanap kami ng mga matatambayan. Papalipasan ng gabi. Biruin mo yun, 1 hour na kami nakaupo dito ni Auntie. Auntie, kamusta naman dyan? Siring pretty? Siring pretty. Nagtatara kami ng mga sisidaan din eh. Sisidaan at minamata nila kami. Kami ay umupo dito ng 3 a.m. And nandito pa rin kami ni Auntie sa Central. Nagpapaumaga. Kakape na naman kami mamaya. Lalakad na kami ni Auntie at puputok na ang panubingan ni Auntie. Uwi na kami. Magkakape sa bahay naman. Hoy, lamig. Hindi namin talaga napaghandaan ang lamig ni Auntie. Pag ganito mga umiidad-idad na talaga, dapat laging may balabal Auntie maglalabas. Uuwian pa lang ang mga galing sa walwalan. Ito galing yung mga animal. Nakisabay pa ang mga tahin. Lagi pang pagkakamalang mga bagets. O kanina, makakabingwit na sana si Auntie ng papa, kaso yung isa sabi ba naman dun sa isang friend, wag yan. Mga pa yan. Hindi pa mga Kumbaga mga teenager. Huwag nyo kami hinusgahan dahil sa height. Ready na yan si Auntie. Mukha lang yung teenager pero ready na yan. Welcome sa aking munting lungga. Kami ay
lalargan naman. Walang natulog. Panggap lang kami. Humiga-higa pero walang natulog. Aalis na kami para makatulog kami sa beach. Ang aga namin! Daig ng maagap ang masipag pero hindi yun ang aming... Kami ay daig ng maagap ang puyat. We're here! Mili kami ni Auntie ng sombrilla and hamaka. For today's video, may natutunan akong bagong salitang Espanyol. Hamaka ay itong ayan. Tapos ito ay sombrilla. One there, tayo dyan closer you and I. Dito, tig-7 lang kami ni Auntie. Sa kanilang lungga ay 10 euro each kami ni Auntie plus yung foods namin. Baka mura din dito ang foods, Auntie. Hindi ko kasi alam dito, akala ko benta. Hindi ako nagtitingin-tingin. Naglalatag lang din ako ng towel. Doon ako ang lungga. Yan. Kalakit, punta lang ako dito mag-isa 7 euro. Pero may katabi ako ditong isa. Magkakaroon ako ng new friend kada punta ko dito. Kasi may katabi ako eh. Love it! Ano ba yan? Good night, madlang people. Tulugan na to. Yun ang aming pinunta talaga dito. Maghuhubara na kami dito ni Auntie. Maglagay ka na rin ng sunscreen. Lunch time ng mga Pilipino. Kainan na. Nakapagluntog na kami ni Auntie. Double purpose. Magbasa at umihi. Tapos nagbaon na lang kami. Meron kaming grapes and chips and tapos tubig na. Diba? Nagyayelo-yelo pa yan. Para sa mainit na panahon. Diyan na muna kayo mag-lunch ka. Dito pa rin kami ni Auntie na parang daing. Nakatulog na kami ng matiwasay. Parang nabawi-bawi naman ang puyat kagabi. Ang legs ang sunog sa'yo. Kaya nga. Pero dito mapabi. Nakauwi na pala kami ni Auntie. Nag-shower lang siya, and then ako, isa lang din, gusto ko rin mag-ano lang din banlaw. And pupunta kami ng bus terminal niya, pero mag-uli-uli din kami pa doon sa may Malaga. Dito ko natatapusin ang vlog dahil hindi ko nadadalhin to pagpunta doon sa Maria Zambrano, doon sa mall. And yeah, that's it for today. Sana yung nagustuhan niyo yung video na to. Kung nagustuhan niyo, paki-thumbs up na. Kung hindi niyo nagustuhan ay paki-thumbs up na rin. Diyan na kayo. Matatapos ng video na to hanggang sa susunod. Sa bilang ng 3, 2, 1. Bye!